Masayang-masaya si Chantal dahil sa wakas ay niyaya na siya magpakasal ng boyfriend niyang si Andrew. Ang tagal na panahon niyang hinintay na mangyari yon at ngayon eto na yon. Ikakasal na siya sa lalaking iniibig niya. Agad siya naghanda para sa nalalapit nilang kasal. Hindi man yun sa simbahan gaganapin ay wala siyang pakialam pa. Mahalaga sa kanya ay may kasal silang dalawa. Palabas na sana ng bahay si Andrew nang bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan ang 2 tauhan ni Bryson Montemayor, ang may-ari ng kasino malapit sa kanila. Anong kailangan niyo sa akin? Pinapatawag ka ni boss. Gusto ka niyang makausap. Sige, susunod na lamang ako sa inyo doon. Hindi pwede. Ang bilin ni boss ay ngayon mismo idalhin ka namin sa kanya. Hinawakan siya ng 2 lalaki at sa pilitang pinasakay sa van na dala ng mga ito. Gustuhin man niyang pumalag ay hindi pwede dahil may mga hawak itong baril na nakatutok sa kanya. Dinala siya mismo ng mga ito sa kasino sa isang kwarto kung nasaan si Bryson Montemayor. Boss, nandito na po siya. Good job, Bruno. Sige, iwan na muna ninyo kami. At may mahalaga kaming pag-uusapan. Yes, boss. Nang makalabas ang 2 lalaki ay tsaka siya nito hinarap. Umupo ito sa swivel chair habang siya ay nakatayo pa rin malapit sa lalaki. Bakit mo ako gusto makausap? Matapang niyang tanong rito kahit ang totoo ay alam na niya ang sagot nito. Gusto lang naman kitang kamustahin, Andrew. Kasi medyo matagal na rin ang palugit na binigay ko sa'yo. Baka naman pwede ko na makuha ang pera ko. Pasensya na, Bryson. Pero wala pa akong pera ngayon. Yung konti ko na ipon ay gagamitin ko sa kasal namin ni Chantal. Wow, ikakasal ka na pala sa maganda at sexy mong girlfriend? Kailan ang kasal ninyo? Sa makalawa na. Pasensya na talaga, Bryson. Hayaan mo kapag nagkapera ako, ay agad kong ibabalik sa'yo ang pera mo. Naku naman, Andrew. Ang tagal-tagal mo nang sinasabi yan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Kailangan na kailangan ko ng pera ko. Bibigyan kita hanggang bukas ng hapon. Bryson, please. Huwag mo naman gawin sa akin to. Magbabayad naman ako, sadyang gipit lamang talaga ako. Pangako, pagkatapos ng kasal namin ay gagawa ka agad ako ng paraan para mabayaran ka. Ayoko nang maniwala sa'yo, Andrew. Dahil pinapaasa mo lang ako sa wala. Sige, ganito na lang. Total, malabo namang maibalik ang pera ko. Ano kaya kung girlfriend mo na lang yung pambayad mo sa akin? Halos magpintig ang 2 niyang tenga sa winikang yun ni Bryson. Gusto nito na si Chantal ang ipambayad niya rito. Ano, Andrew, bakit hindi ka makikibo dyan? Isang gabi lang naman at pagkatapos noon, wala ka ng utang sa akin. Paano ako makakasiguro na kapag pumayag ako sa gusto mo, itutupad ka sa usapan? Kilala mo akong tao, Andrew. May isang salita ako. Kung wala ka talagang tiwala, pwede naman tayong gumawa ng kasulatan na magpapatunay sa ating magiging kasunduan. Sige, pumapayag ako sa gusto mo. Pero isang gabi lang ha? Yes, my dear Andrew. Isang gabi lang. Napapangiti si Bryson sa kawalan nang may imagine niya ang mukha ng babae. Naiisip pa lamang niya ngayon na mahahalikan at maaangkin niya ito ay may init na nabubuo sa kanyang pagkatao. Wala na siyang pakialam pa kung napagsawaan na ito ni Andrew. Ang mahalaga sa kanya ay maangkin ang babaeng matagal na niyang pinagpapantasyahan gabi-gabi. Napagkasunduan nilang 2 ni Andrew na sa gabi ng honeymoon na mga ito niya pwedeng angkinin ang babae para hindi ito makahalata. Umayag siya sa gusto nito para malaya niyang maangkin ang babae. Mabilis na lumipas ang araw at bukas na ang pinakahihintay na sandali ni Chantal. Magkatabi silang nakaupo ngayon sa silya ni Andrew habang nakasandal siya sa balikat nito. Excited na ako bukas sa kasal natin, babe. Ako din. Bakit ganyan ang mukha mo? Parang hindi ka naman masaya. May problema ka ba, babe? Wala, pagod lang siguro ako sa trabaho. Basta ito ang tatandaan mo lagi, ha? Mahal kita, babe. Alam ko naman yun, babe. Kasi kung hindi mo ako mahal, ay hindi tayo aabot ng 3 taon. At bukas, magiging ganap na akong Mrs. Andrew Sandoval. Hindi maiwasan ni Andrew ang makonsensya sa ginawa niyang pagbenta sa magiging asawa niya. 3 taon niya itong iningatan. Kahit gustong-gusto niyang may mangyari sa kanila ay pinipigilan niya ang kanyang sarili. Dahil gusto niyang buo niya itong makukuha sa araw ng honeymoon nila. Ngunit hindi na yun mangyayari pa dahil si Bryson na ang makukuha ng virginity nito. Ayaw man niya pero wala siyang choice, kundi ang pumayag na lamang sa gusto nito, kaysa naman ipapatay siya nito. Kinabukasan, maaga nagising si Chantal at naghanda ng kanyang isusuot.
Isa lamang yung simpleng off-shoulder white dress, pero litaw na litaw naman ang kanyang kagandahan. Pagkatapos ng kanilang kasal ay kaagad silang dumiretso ng bahay nila dahil doon ang kanilang reception. Hindi man marami ang kanilang handa, ngunit para sa kanya ay sapat na yon. Ang makasal at makasama niya si Andrew, yun ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya. Wala naman silang gaanong bisita, kundi sila lamang ng mga pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Uy, Chantal, ready ka na ba mamaya sa honeymoon ninyo ni Andrew? Tanong sa kanya ng kaibigan niyang si Micah. Handang-handa na ako, Micah. Naks naman, good luck friend. Galingan mo ha? Kinikilig pa ito habang binubulong yun sa kanya. Habang kausap niya si Micah ay napansin niyang balisa si Andrew at panay ang lagok ng alak nito. Iniwan muna niya saglit si Micah para lapitan ito. Babe! Tawag niya rito. Tumingin ito sa kanya at sa tingin niya ay lasing na ito. Oh, ikaw pala babe, may kailangan ka ba sa akin? Wala naman, napansin ko lang kasi kanina ka pabalisa at panay ang lagok mo ng alak. Ah, yun ba? Okay lang ako babe. Gusto ko lang uminom para mamaya sa honeymoon natin. Halika, sabayan mo kong uminom. Sabi nila, mas masarap ang lovemaking kapag medyo nakainom. Pero hindi naman ako umiinom ng alak, babe. Kahit konti lang, please. Okay, sige. Pero isang shot lang, ha? Sige, babe. Binigyan nga siya nito ng isang basong alak at kaagad niyang ininom. Mapait ang lasa nun pero tiniis niyang inumin dahil yun ang request ng kanyang asawa. Ang akala niya ay hindi na siya nito bibigyan ng alak. Ngunit muli siya nitong inabutan. Ininom niya ulit ito. Sige na babe, mauna ka na sa kwarto natin. Susunod ako. Utos nito sa kanya. Agad naman siyang tumalima at sinunod ang utos nito. Pagkapasok niya ng kwarto ay kagad siyang naliko at sinuot niya ang pinakasaksi niyang night dress. Gusto niya kasing maakit sa kanya ang asawa niya. Dahil nakainom siya ng 2 baso ng alak kaya medyo nakaramdam siya ng pagkahilo. Nang matapos siyang magbihis ay nakatanggap siya ng tawag galing kay Andrew. At sinabi nito na paakyat na ito ngunit kailangan niya daw munang patayin ang ilaw para mas exciting. Natatawa siyang sinunod ang gusto nito. Humiga na lamang siya ng kama habang hinihintay ang pagdating ng asawa nito. Samantala, agad na tinawagan ni Andrew si Bryson at pinapunta na niya ito. Ilang sandali lamang ay dumating na ito ng bahay nila. Nasaan na siya? Nasa kwarto na. Sige na Bryson, umakyat ka na. At gawin mo na ang gusto mong gawin nang matapos na to. Relax, Andrew. Hindi ko naman uubusin ang asawa mo. Titikman ko lang. Nakangisi pa itong tumalikod sa kanya. Inis niyang nilagok ang alak sa baso. Siya sana ang kasama ngayon ng asawa niya, hindi si Bryson. Maingat na binuksan ni Bryson ang pintuan ng kwarto. Dahil madilim kaya kailangan niya mangapa. Hindi naman niya pwedeng buksan ang ilaw dahil makikita siya ni Chantal. Ilang sandali pa ay narating niya ang kama at nakapa niya si Chantal. Babe, bakit ang tagal mong umakyat? Dahil hindi siya pwede magsalita dahil baka mabusesan siya nito kaya kinapa na lamang niya ang mga labi nito. Nang mahanap ng mga kamay niya ang pakay niya ay agad niya itong sinungaban ng halik. Halik na sabik at halik na puno ng pagnanasa. Habang magkahinang ang mga labi nila ay abala ang mga kamay niya sa paghaplos sa malambot nitong katawan. Halos mapaliyad ito nang bumaba ang mga halik niya sa leeg nito. Pinapantasya pa lamang niya ito ay nagiinit na kaagad ang kanyang buong katawan. Mas malala pala pag nasa totoong eksena na dahil para na siyang mababaliw sa babae. Samantala, bagamat may nararamdaman na kakaiba si Chantal sa kanyang asawa, ay hindi na lamang niya yun inintindi. Dahil sa kakaibang init na binibigay nito sa kanya ng mga sandaling yon. Natagumpay na naangkin ni Bryson si Chantal. Ngunit may natuklasan siya rito. Hindi siya makapaniwala na siya ang unang lalaking nakaangkin dito. Buong akala niya ay may nangyayari na sa dalawa dahil matagal na magkasintahan ang mga ito. Labi siya na supresa at nasiyahan sa nalamang niyang yon. Iniwan niya sa kwarto ang mahimbing na natutulog na si Chantal. Lumabas siya para kausapin si Andrew. Natagpuan niya itong umiinom pa rin at sa tingin niya ay lasing na ito. Umupo siya sa katapat nitong upuan. At ubod ng lapad siyang umiti rito. Hindi mo naman sinabi sa akin, Andrew, na virgin pa pala ang asawa mo. Tapos ka na, di ba? So ano pang ginagawa mo rito, Bryson? Umalis ka na, dahil bayad na ako sa utang ko. At sobra-sobra pa yon. Yeah, you're right. Bayad ka na nga sa akin. At sobra-sobra pa.
Dahil hindi ko inaasahan na ganyang kakatanga. Imagine, pinambayad utang mo sa akin ng asawa mo sa mismong honeymoon nyo? At hindi lang yon, ni hindi mo malang kinuha ang isang bagay na dapat sa'yo? Dahil isa kang gago, slash, tanga. Bawiin mo yung sinabi mo. Bawiin mo! Hindi ko babawiin. Dahil wala yun sa pagkatao ko. At since ako naman ang unang nakagalaw sa asawa mo, may maganda akong gustong i-offer sa'yo. Anong offer? Bayad ka na sa utang mo sa akin. Ngayon naman, gusto kong ibenta mo sa akin ang asawa mo dahil hindi siya nababagay sa lalaking katulad mo. At kanino siya bagay? Sa'yo? Yes, Andrew. Sa akin siya nababagay. Dahil sa akin gagawin ko siyang isang prinsesa at iingatan ko siya. Pwes, mangarap ka dahil sa akin lang si Chantal. 3 milyon kapalit ng asawa mo. Sa'yo na ang pera mo, Bryson. Dahil hindi ko pinagbibili ang asawa ko. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko at mapatay kita. Alis! 10 milyon. Sapat na ba yon? O kulang pa? Sabihin mo lang at dadagdagan ko pa. Maraha siya na pabuntong hininga. Hindi siya makapaniwala sa laki ng halaga na binanggit nito. Paano kung sabihin ko sa'yong maliit na halaga lamang para sa akin ng 10 milyon? Then, sabihin mo sa akin kung magkano ang gusto mo nang matapos na tayo. 50 million, Bryson. Sa'yo na si Chantal. Kaya mo ba, ha? Okay, deal. Bukas na bukas din, makukuha mo ang 50 million. Pero may kondisyon ako. Ano naman yon? Gusto ko, sa oras na matanggap mo ang pera, ay lumayo ka na sa lugar na to at hindi ka na pwede magpakita pa kay Chantal dahil pag-aari ko na siya at sa akin lang siya. Deal. Good. Kung ganoon, tapos na ang usapang ito at magkita na lamang tayo bukas sa opisina ko. Sa ngayon, kailangan ko lang balikan ng asawa ko. Ang akala ni Andrew ay hindi papatulan ni Bryson ang 50 milyon dahil masyado malaki ang halaga na yon. Ngunit nagulat siya nang pumayag ito at hindi nagreklamo. Sinadya niyang lakihan ng halaga para hindi nito mabili si Chantal dahil wala naman talaga siyang balak na ibenta ang asawa niya. Mahal na mahal niya ito simula nang una silang magkita kaya buong puso niya itong iningatan. Tapos sa isang iglap lamang ay mawawala ito sa kanya dahil sa malaking pera na pwede mapasa kanya. Matagal na niyang gusto magkaroon ng pera para makapagpatayo siya ng negosyo na gustong gusto niyang itayo. Ngunit wala siyang sapat na pera kaya hanggang pangarap na lamang siya. At ngayon na pera na ang lumalapit sa kanya, tatanggihan pa ba niya yon? Samantala, maingat na tumabi si Bryson kay Chantal at niyakap ito. Hindi mawala-wala ang ngiti sa kanyang mga labi dahil sa wakas, nasa kanya ang babaeng matagal na niyang pinapangarap at pinapantasya. Kung alam lamang niya noon na pera lamang ang katapat ni Andrew, edi sana matagal na niya itong ginawa. Gumalaw si Chantal at humarap sa kanya kaya magkatapat ngayon ang mga mukha nila. Kahit madilim ay naaaninig niya ang maganda nitong mukha na siyang kinababaliwan niya rito simula nang una niya itong masilayan. Pinaglandas niya ang kanyang mga daliri sa makinis nitong mukha. At habang ginagawa yon, ay hindi niya maiwasan ang mag-init. I love you, babe. Nagulat pa siya na magsalita ito. Nakaramdam siya ng inis nang marinig ang mga katagang yon na para kay Andrew lamang. Simula bukas, kakalimutan mo na si Andrew dahil ako na ang mamahalin mo. Mahina niyang bulong rito ngunit may kasamang inis. Sa pangalawang pagkakataon ay muli niya itong inangkin at hindi pa siya nakontento. Dahil paulit-ulit niya itong inangkin hanggang sa mapagod siya at makaramdam ng antok. Nagising si Chantal na masakit ang kanyang buong katawan, lalo na ang parting baba. Ngunit hindi niya alintana yon dahil alam niyang napasaya niya ang kanyang asawa. Naramdaman niyang nakayakap pa rin ito sa kanya. Maingat siyang gumalaw at humarap dito, ngunit nagulat siya nang iba lalaki ang kanya nakita sa tabi niya. Walang iba kundi si Bryson Montemayor ang makapangyarihang tao sa lugar nila. Mabilis siyang bumangon ng kama at nanglakad palayo rito. Ngunit sa pagkabigla niya ay nalaglag ang kumot na siya nagsisilbing takip sa kanyang hubad na katawan. Mabilis niyang dinampot ang kumot at binalabal sa kanyang buong katawan. Kilala kita. Ikaw ang may-ari ng kasino. Bakit ka nandito sa kwarto namin? Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa ating kagabi? Kasi ako hindi ko pa rin makalimutan. Dahil hanggang ngayon, pakiramdam ko nakadikit pa rin ang katawan mo sa katawan ko. Bastos! Lumabas ka sa kwartong to! Labas! At bakit ako lalabas? Nandito ang maganda kong asawa. Walang yaka, anong ginawa mo sa akin?
Ginawa ko lang naman ang dapat gawin ni Andrew. Kaya lang, ayun, ang tanga mong asawa. Pinambayad ka ba naman ng utang niya sa akin? Tuloy, ako ang nakapitas ng prutas na para saan na sa kanya. Anong sinasabi mong pinambayad niya ako sa'yo? Oo nga pala, hindi mo pa pala alam ang ginawa ng magaling mong asawa. May utang siya sa akin, 1,000,000. Ngayon, wala siyang pambayad sa akin. Kaya ikaw na lang ang binayad niya sa akin. At hindi lang yun ang ginawa niya. Dahil binenta ka na niya ng tuluyan sa akin sa halagang 50,000,000. Hindi yan totoo, hindi! Gusto mo ng katunayan? Mamaya, ipapakita ko sa'yo para maniwala ka. Kaya simula ngayon, Chantal, sa akin ka na. Pag-aari na kita. Dahil nabili na kita. Ako na ngayon ang asawa mo. At ako na ngayon ang pagsisilbihan mo. Maliwanag? Hindi na namalayan ni Chantal ang pagbagsak ng kanyang mga luha sa sobrang sakit na ginawa sa kanya ni Andrew. Hindi niya akalain na magagawa siya nitong ipambayad utang. At hindi pa ito nakontento dahil binenta pa siya nito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman sa kanyang asawa. Pakiramdam niya na mga sandaling yon ay wala siyang kwentang babae. Dahil sarili niyang mismong asawa ay binenta siya. Ang saklap na nangyari sa kanya sa kamay ni Andrew. Sa lalaking ilang taon niyang minahal at pinagkatiwalaan. Ngunit ito pala ang tutuklaw sa kanya. Napaigtad pa siya ng may mga kamay na yumakap sa kanya. Winaksi niya ang mga kamay nito, ngunit hindi ito pumayag. Nanatili lamang ito nakayakap sa kanya. Huwag mo na siyang iyakan pa, Chantal. Dahil hindi siya nararapat sa pag-ibig mo. Huwag mong iyakan ng isang taong wala namang pakialam sa nararamdaman mo. Sumama ka na sa akin sa bahay ko. Ako ang bahala sa'yo. Sa piling ko ay hindi ka masasaktan dahil iingatan kita. Tinayo siya nito mula sa pagkakaupo sa sahig. Nagpatianod na lamang siya sa lalaki. Dahil pakiramdam niya ay wala siyang lakas na lumaban rito. Ito na ang nagbihis sa kanya at pagkatapos ay inakay siya nito palabas ng bahay. Sumakay sila sa van na pag-aari nito at dinala siya nito sa bahay nito sa Quezon City. Mula ngayon, ito na ang bahay mo, Chantal. Dito sa bahay na to, tayo ang boss at marami tayong mga utusan. Gawin mo ang gusto mong gawin. Hindi kita pipigilan. Ngunit huwag mong tatangkaing tumakas sa akin. Dahil yun ang hindi ko papahintulutan. Nagmistula siyang sunod-sunuran sa lalaki dahil wala siya lakas ng loob na magsalita. Dahil hanggang ngayon, iniisip pa rin niya si Andrew kung bakit ito nagawa sa kanya. Kinagabihan, dinalhan siya ng pagkain ni Bryson sa kwarto dahil maghapon siyang hindi bumaba para kumain. Hindi rin siya nag-abalang maligo at magpalit ng damit. Nanatili lamang siya sa gilid ng kama habang tahimik na umiiyak. Sinubukan nitong subuan siya, ngunit umiling siya. Ngunit bigla na lamang nitong hinawakan ng kanyang bibig at pinanganga siya, saka sinubo sa kanya ang kutsarang may laman ng kanin at ulam. Ano ba, Chantal? Gusto mo bang mamatay, ha? Bulyaw nito sa kanya. Oo, gusto ko na mamatay dahil wala nang dahilan para mabuhay pa ako. Wala na. Mayroon pa, dahil nandito pa ako. Ayoko mamatay ka, naintindihan mo, ha? Sinubuan pa siya nito ng ilang subo bago siya nito pinainom ng tubig. Ang akala niya ay lalabas na ito ng kwarto. Ngunit bigla na lamang siya nitong binuhat at dinala sa banyo. Nagpumigla siya, ngunit malakas ito kaya wala siya laban. Agad siya nitong tinapat sa shower at ilang sandali pa ay naramdaman na niya ang malamig na tubig. Tutulman siya sa ginagawa nito ay wala siyang magawa. Katulad kanina ay nanatili lamang siyang sunod-sunuran sa lalaki. Hinubad nito ang saplot niya. Bagamat nahihiya siya ay nanatili lamang siyang tahimik. Ilang sandali pa ay matyaga nitong sinabon ang kanyang buong katawan at pagkatapos ay ang buhok naman niya ang nilagyan nito ng shampoo. Nasa ganoon silang kalagayan nang maalala niya ang nangyari kagabi. Ang buong akala niya ay si Andrew ang kanyang kaniig, ngunit ibang lalaki pala. Napaigtad pa siya nang paglandasin nito ang mga kamay nito sa braso niya paakyat sa mukha niya. At pagkatapos, bigla na lamang itong humarap sa kanya. Kailangan mong mabuhay, Chantal. Para sa akin. Dahil bibigyan mo pa ako ng mga anak. At magiging isang pamilya tayo. Sasagot sana siya, ngunit bigla na lamang siya nitong siniil ng halik. Na hindi niya maipaliwanag kung ano ang kanyang nararamdaman na mga sandaling yon. Gustuhin man niyang pigilan ang lalaki sa nais nitong gawin sa kanya, ay wala siyang lakas ng loob. Sa tuwing maaalala niya ang sinabi nitong binenta siya ni Andrew sa halagang 50,000,000, ang pakiramdam niya ay yun na lamang ang halaga ng pagkatao niya. Kung hindi niya susundin si Bryson sa mga gusto nito, ay baka kung ano pa ang gawin nito sa kanya, lalo pa at hindi naman talaga niya ito kilala. Maliban sa mayaman ito at may-ari ng kasino sa kanilang lugar.
Wala siyang nagawa kundi ang ipaubaya na lamang rito ang kanyang sarili. Tutal, ito naman pala ang kaniig niya na nagdaang gabi at hindi si Andrew. Habang patuloy siya nitong inaangkin, ay patuloy din siyang lumuluha at nagtatanong kung bakit niya yun sinapit. Naging mabuting tao naman siya at mabuting anak sa mga magulang niya. Ngunit bakit niya kailangan sapitin yon sa kamay ni Andrew at Bryson? Makalipas ang ilang saglit ay naramdaman niya ang paglayo ng katawan nito sa kanya, tanda na tapos na itong mag-enjoy sa katawan niya. Muli siya nitong pinaliguan at pagkatapos ay tinuyo ang kanyang katawan gamit ng towel na hawak nito. Binuhat siya nito pabalik ng kwarto at doon binihisan. Nang matapos ito ay pinaupo siya sa harap ng salamin at pinatuyo naman nito ang kanyang basang buhok. Nagulat pa siya nang halikan siya nito sa labi bago ito lumabas ng kwarto. Nagpapasalamat siya dahil hindi na ito muling bumalik ng kwarto. Nanatili na lamang siya nakaupo ng kama habang tahimik na umiiyak pa rin. Makalipas ang ilang oras ay madilim na ang buong kwarto. Hindi na siya nag-abala pang buksan ng ilaw. Hinayaan na lamang niyang madilim yon para wala siyang makita. Maya-maya ng konti ay narinig niyang may kumakatok sa pintuan. Katulong pala ito ni Bryson, pinapababa siya nito para maghapunan. Hindi niya yun sinagot hanggang sa umalis na lamang ito sa labas ng pintuan ng kwarto. Naalimpungatan siya nang biglang bumukas ang pintuan at magliwanag ang buong kwarto. Nakita niya ang bagong dating na si Bryson. Ngayon lamang niya nasilayan ang mukha nito. Moreno pala ito at nagtataglay na makakapal na kilay na pinarisan ng mahahabang pilik mata. Nang mapatingin naman siya sa mga labi nito ay mapula-pula yon na medyo manipis. Matangos din ang ilong nito habang may mga mata ito na parang palagi nakangiti. Dahil abala siya sa kakatitig sa lalaki kaya hindi niya namalaya na nakalapit na pala ito sa kanya at tumupo sa tabi niya. Nalalanghap tuloy niya ang mabango nitong pabango na may pinaghalong pawis. Baka naman maubos na ako niyan sa kakatitig mo sa akin. Bigla siyang nagyuko ng tingin dahil alam pala nito na kanina pa siya nakatitig rito. Don't worry, Chantal. Wala kang kaagaw sa akin dahil sayong-sayo lang ako. Hindi siya kumibo rito. Bagkus na natili lamang siyang tahimik habang nakayuko. Siya nga pala, ang sabi ni Belinda ay hindi ka daw kumain ng hapunan. Bakit? Wala akong ganang kumain. Tipid niyang tugon rito. Alam mo ba na hindi pa ako kumakain? Dahil gusto ko kasabay kitang kumain. Tara, samahan mo ko. Sabayan mo akong kumain sa baba. Hindi ako nagugutom. Kung gusto mong kumain, ay ikaw na lang. Gusto mo ba talaga magpakamatay dahil lamang kay Andrew? Chantal, wake up. Hindi ka niya totoong mahal. Dahil kung mahal ka niya, hindi ka niya ibebenta sa akin ng ganong kadali. Hindi siya nararapat sa pagmamahal mo. Marami pang lalaki ang pwedeng magmahal sa'yo. At isa na ako doon. Natigalgal siya sa narinig mula rito dahil hindi niya inaasahan na sasabihin yun sa kanya ni Bryson. Oo, Chantal. Gusto kita. Mahal kita, matagal na. Walang araw na hindi kita pinapangarap na makasama. At walang araw na sinasabi ko na sana ako na lang si Andrew para ako na lang ang mahal mo at hindi siya. Sorry pero hindi kita mahal at kahit kailan, hindi kita matututunang mahalin. Dahil iisang lalaki lang ang nandito sa puso ko at si Andrew lang yun. Bakit ba hindi mo maintindihan ha? Na hindi ka nga niya mahal dahil mas mahal niya ang pera kaysa sa'yo. Sa'yo at gusto mo, Chantal, kailangan mo akong mahalin dahil ako ngayon ang asawa mo at nagmamayari sa'yo. Simula ng pagtatalo nila ng gabing yon ay hindi na muli siya nitong kinakausap at sa study room na din ito naglalagi. Nagigising na lamang siya sa umaga, nakatabi na niya ito sa kama at nakayakap sa kanya. Hindi na rin ito nanghahas na angkinin siya. Hindi niya alam kung bakit. Sa umaga bago ito umalis ay ito na ang naghahatid ng kanyang pagkain dahil alam nito na hindi siya bababa. Pagdating naman ng tanghali ay uuwi lamang ito para hatiran siya ng pagkain at aalis ulit. Nakikita niya rito ang pagnanais nito na mapalapit sa kanya. At kahit hindi dapat, ay pinagsisilbihan siya nito. Bagay na hindi niya yun nakita kay Andrew. Isang gabi ay lasing na lasing itong umuwi. Halos magkatumba-tumba na ito pagkapasok ng kwarto sa sobrang kalasingan. Agad ito nahiga ng kama, bagay na hinayaan lamang niya. Makalipas ang ilang sandali, ay hindi rin niya ito matiis tignan sa ganoong kalagayan. Tumayo siya at kumuha ng palanggana at malinis na towel. Pinunasan niya ang buong mukha nito at mga braso. Sinunod niyang pinunasan ang katawan nito.
Pikit mata niyang hinubad ang suot nitong polo shirts para mapunasan ng maayos ang katawan nito. Ngunit habang pinupunasan niya ito, ay bigla na lamang nitong hinawakan ng kanyang kamay. Dahilan para mapahinto siya sa ginagawa niya. I love you, Chantal. Ako na lang ang mahalin mo. Ako na lang. Please. Napangiti siya nang marinig ang mga katagang yon. Hindi niya sukat akalain na ang isang Bryson Montemayor pala ay marunong magmahal. Pumiga siya sa tabi nito at niyakap niya ito. Huwag kang mag-alala, Bryson. Susubukan kong mahalin ka. Susubukan kong ibalik ang pagmamahal na binibigay mo sa akin. Kinabukasan na magising si Bryson ay wala na sa kanyang tabi si Chantal. Nag-aalala siyang bumangon at napahilamos sa kanyang muka. Napapaisip siya kung iniwan na ba siya nito dahil hindi naman siya nito mahal at baka hinahanap na nito si Andrew. Malungkot siyang pumasok ng banyo at naligo dahil may hangover pa siya nang nagdaang gabi. Nang matapos siyang magbihis ay naghanda na siyang pumunta ng kasino. Pero bago yon ay magkakape muna siya. Ngunit pagpasok niya ng kusina ay halos mapatulala siya na makitang abala sa pagluluto si Chantal habang katulong nito si Belinda. Nang makita siya nito ay nakangiti ito lumapit sa kanya at hinalikan siya sa pisngi niya. Good morning. Bati nito sa kanya. Natulala siyang tumango rito dahil hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nangyayari, kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Maupo ka na, Bryson. Malapit na maluto ang almusal natin. Inalalayan siya nitong makaupo bago ito muling bumalik sa pagluluto. Sa unang pagkakataon ay sabay silang kumain at hindi mawala-wala ang ngiti nito sa mga labi habang siya naman ay nagtataka pa rin sa pagbabago ng mood nito. Chantal, tawag niya rito. Bakit, Bryson? May sakit ka ba? Wala naman. Bakit mo na itanong? Kasi iba na ang mood ko ngayon? Kasi nakangiti na ako sa'yo? Yun ba ang gusto mo sabihin? Yes. Dahil tapos na ako magmukmok. At tama ka, hindi ko kailangan iyakan si Andrew. Dahil hindi naman niya ako totoong mahal. Mabuti akong ganon. Masaya ako at naisip mo yan, Chantal. Gusto kong magsimula ng bagong buhay na kasama ka, Bryson. Maaring ngayon ay hindi pa kita mahal. Ngunit susubukan kong mahalin ka. Dahil sa ngayon ay ikaw na lamang ang mayroon ako. Wow, hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya sa sinabi mong yan, Chantal. Salamat. Simula nga ng araw na yon ay ginampanan niya ang papel ng isang asawa kay Bryson. Siya ang naghahanda ng mga kailangan nito at siya mismo ang nagluluto ng pagkain nilang dalawa. At pagdating naman ng gabi ay ginagampanan din niya ang papel ng isang babae sa asawang lalaki. Sa paglipas ng mga araw ay nasasanay na siya nakasama araw-araw si Bryson. At maging ang pagniniig nilang dalawa ay normal na lamang sa kanya. Wala na siyang maramdaman na ilang rito o hiya dahil nasanay na siya. Kahit paano ay unti-unti na niyang nakakalimutan si Andrew. Nag-focus na lamang siya kay Bryson dahil habang tumatagal na nakikilala niya ito ay napagtanto niyang mabuti naman pala itong tao, mapagmahal at higit sa lahat ay maalaga. Isang umaga, nagising na lamang siya na nasusuka. Patakbo siya nagtungo ng banyo at doon siya suka ng suka. Nag-aalalang sumunod sa kanya ng banyo si Bryson. Gusto mo dalhin na kita ng hospital? Baka kung ano na yan. Wag na, kaya ko naman. Siguro ipapahinga ko na lamang to. Okay, sige. Babantayan na lang muna kita rito. Naku, hindi na. Pumunta ka na ng kasino, baka kailangan ka nila doon. Pero mas kailangan mo ko rito sa tabi mo. Basta dito lang ako, huwag ka nang tumanggi pa. Dahil hindi mo ako mapapasunod, alam mo yan. O siya, sige. Ikaw nang bahala, ang kulit mo. Sabing kaya ko ang sarili ko eh. Dahil sa hindi maganda ang kanyang pakiramdam, kaya maghapon siyang natulog na lamang. Nang magising siya ng hapon, ay nakabantay pa rin sa kanya si Bryson. Natatawa siya sa lalaki. Dahil kung umakto ito, ay daig pa ang may malalang sakit kung magbantay sa kanya. Binantayan mo talaga ako? Bakit? Siyempre dahil masama ang pakiramdam mo. Mas maganda na yung nandito lang ako sa tabi mo. Kumusta pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Medyo, kaya lang nagugutom ako. Bryson, pwede mo ba akong ibilin ng buko juice? Ha? Bakit buko juice? Sa'yo nang gusto ko. Please? Okay. Magpapabili ako ng buko juice kay Bruno. Wait lang, tatawagan ko lang siya. Ayoko, gusto ko ikaw ang bumili para sa akin. Please? Okay, ako nang bibili.
paakyatin ko rito si Belinda para may makasama ka habang wala ako rito. Kahit wag na, hindi ka naman magtatagal eh, basta bilisan mo na lang. Hindi na ito nakipagtalo pa sa kanya. Umalis na nga ito para bumili ng buko juice. Habang siya naman ay muling bumalik sa pagtulog. Naalimpungatan siya nang biglang tumunog sa kanyang tabi ang kanyang cellphone. Nagulat pa siya nang makita kung sino ang tumatawag sa kanya. Andrew? Sampit niya sa pangalan nito habang nanginginig ang kanyang katawan nang maalala ang ginawa nitong pagbenta sa kanya. Sinagot niya ang tawag nito at hinintay ito magsalita sa kabilang linya. Hello, babe? Babe, alam ko malaki ang kasalanan ko sa'yo at pinagsisihan ko na ang ginawa ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Chantal. Walang araw na hindi kita naiisip at naalala ang masaya natin pinagsamahan. Alam ko, babe, nagkamali ako dahil nasilaw ako sa pera ni Bryson. Pero pinagsisisihan ko na yon. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, Andrew, may gana ka pa talagang tumawag, ha? Maayos ng buhay ko ngayon. Kaya pwede ba? Wag na wag mo na akong tatawagan pa. Pagkasabi niya ng mga katagang yon ay agad niyang pinatay ang tawag nito. Muli itong tumawag ngunit hindi na niya yun sinagot pa. Hindi naman nagtagal ay dumating na si Bryson. At halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita kung gaano karaming buko juice ang binili nito. Ano to, Bryson? Balak mo ba akong magtinda rito ng buko juice? Natatawa niyang biro sa lalaki. Mabuti na yung marami. Para pag gusto mo ulit ng buko juice, ay marami tayong stock sa ref. Ay, ewan ko sa'yo. Siya nga pala, binilhan na rin kita ng paborito mong buko pie. Talaga? Yes, dahil ganyan kakalakas sa akin eh. Bigla naman siyang kinilig sa sinabing yun ni Bryson. Ang bait nito sa kanya at inaalagaan siya nito. Itagdag pa na lahat namang gusto niya at mga paborito ay talagang tinatandaan nito at binibili. Sa tuwing uuwi ito ay parating may pasalubong sa kanya na kinakataba ng kanyang puso. Ang swerte niya sa lalaki dahil kahit binili lamang siya nito sa walang hiyang niyang asawa ay pinaparamdam nito sa kanya na importante siya at ipinaparamdam nito na mahal siya nito. Hindi niya napigilan ang mapaluha at mayakap ang lalaki. Napakaswerte niya at kay Bryson siya napunta, hindi sa ibang lalaki. Hindi man niya sa ngayon masuklian ang pagmamahal nito sa kanya, ay alam niyang balang araw ay matututunan din niya itong mahalin. Dahil ang tulad ni Bryson ay hindi mahirap mahalin. Hindi ko alam kung paano ko magpapasalamat sa iyo, Bryson, sa mga kabutihan mo sa akin. Pero gusto kong malaman mo na masaya ako sa piling mo at hindi ako nagsisisi na ikaw ang nakabili sa akin. Walang pag-aalinlangan na hinalikan niya ito sa mga labi, nakagad naman itong tinugon. Maingat siya nitong inihiga sa kama habang magkahinang pa rin ang mga labi nila. Titig na titig ito sa kanya. Tuloy, pakiramdam niya namumula na ang kanyang muka. Oh, bakit ganyan ka makatitig sa akin? Ang ganda-ganda mo kasi. At syempre, gwapo ako. Kaya bagay tayong dalawa. Chantal, kung papayag ka, gusto sana kitang pakasalan. Gusto mo akong pakasalan? Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. Ang kaso, alam ko namang kasal ka pa rin kay Andrew hanggang ngayon. Sabihin mo lang sa akin na gusto mo rin akong pakasalan. Masaya na ako at nakahanda akong maghintay kung kailan ka makakalaya sa pagkakatali mo kay Andrew. Pwede bang pag-isipan ko muna? Sure, hindi naman ako nagmamadali. Ang mahalaga ay magkasama tayo ngayon. Samantala, mula sa di kalayuan ay nakatingin si Andrew sa bahay ni Bryson. Huwag ka mag-alala, Chantal. Malapit na tayo magkasamang muli. Dahil babawiin na kita kay Bryson. Kinagabihan, hindi dalawin ng antok si Chantal. Naisip pa rin niya ang sinabi sa kanya kanina ni Bryson. Sinabi nito na gusto siya nitong pakasalan. May parte ng puso niya kanina ang kinilig. Ngunit na maalala niyang kasal pala siya kay Andrew ay nawala ang kilig na yon. Ayaw niya mag-isip na negatibo, ngunit hindi niya maiwasang mapaisip. Paano kung katulad kay Andrew ay magbago din ito sa kanya at ibenta siya nito? Paano kung ngayon ay mahal siya nito, ngunit sa isang iglap ay mawala yon? Takot na siyang maranasan ulit ang sinapit niya kay Andrew, dahil baka hindi na niya yun kayanin pa. Kinabukasan, hinatid pa niya hanggang kotse si Bryson. Ayaw nga sana nitong umalis dahil gusto nitong bantayan siya. Sigurado ka? Ayos ng pakiramdam mo? Oo nga, ang kulit mo talaga. Sige na, umalis ka na. Okay lang ako rito. Basta tawagan mo ko agad ako, ha? Pag may masakit sa'yo. O kung kailangan mo ko. Isang tawag mo lang, darating ako. Opo, boss. Natatawa niya itong niyakap at ginawaran ng halik sa pisngi. Napansin niya ang biglang pagsimangot nito.
Oh, bakit ka biglang sumimangot dyan? Kasi naman, bakit sa pisngi yung pabaon mong halik? Di ba dapat sa lips? Ay sus, nagdrama pa siya. Eto na po, ikikis na kita sa lips. Ilan ba gusto mo? Mga 5. Ay, grabe naman, dami naman nun. Para matigil na ay hinalikan niya ito. At ang lokong Bryson ay tuwang-tuwa naman. Nang makaalis ito ay nagpa siya siyang bumalik ng bahay. Ngunit may mga kamay na pumigil sa kanya. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita si Andrew. Andrew? Ako nga, Chantal, mahal ko. Bigla na lamang siya nitong niyakap na mahigpit at sa inis niya ay tinulak niya ito sabay sampal. Ang kapal na mukha mo magpakita pa sa akin pagkatapos mo akong ibenta kay Bryson? I'm sorry, Chantal. Hindi ko naman yung gusto. Wala lang talaga akong choice noon. At saka sinilaw niya ako ng pera. Ganun pala? At nang pasilaw ka naman? Kahit bahahin ka pa niya ng milyones kung mahal mo talaga ako, ay hindi ka masisilaw, Andrew. Ang kaso 50 million pa lang yon, ay silaw na silaw ka na. Grabe ka, Andrew. Asawa mo ko pero nagawa mo kong ibenta? Umalis ka na rito bago ko pa makita ng mga tauhan ni Bryson. Alis! Hindi ko aalis rito na hindi kita kasama. Chantal, halika na. Sumama ka na sa akin. Buuin na natin ang pamilya natin. Huli na ang lahat, Andrew. Hindi mo na pwedeng buuin ang sinira mo. At isa pa, wala na akong dangal na ipinagmamalaki sa'yo. Dahil kinuha na ni Bryson at hindi lang yon, pinagsawaan na niya ako. Naririnig mo, ha? Pinagsawaan na niya ako. Wala akong pakialam kung pinagsawaan ka man niya o kung ano pa man. Mahal kita, Chantal, at tanggap kita. Wow, ang kapal-kapal talaga ng mukha mo. Alam ko, Chantal, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para maitama ko ang pagkakamali ko. Hindi na, Andrew, dahil sinira mo na ang tiwala ko sa'yo. Makakaalis ka na dahil hindi ako sasama sa'yo. Mag-asawa pa rin tayo, Chantal, kaya may karapatan ako sa'yo. Kung natatakot ka kay Bryson, akong bahala sa'yo. Kakausapin ko siya at ibabalik ko sa kanyang pera niya para matapos na to. Grabe ka, Andrew. Hindi kita kinakaya. Pagkatapos mo akong ibenta, gusto mo ngayon kausapin si Bryson at ibalik ang pera niya? Sa tingin mo ba, ang katulad ni Bryson ay mapapapayag mo dyan sa kalokohan mo? Gagawin ko lahat, mabawi lamang kita sa kanya. Bahala ka. Inis na nitong iniwan siya sa labas ng bahay at pumasok ito ng kabahayan. Dahil desidido talaga siyang mabawi ang asawa, kaya lakas loob niyang pinuntahan ng kasino si Bryson. Ayaw siyang papasukin ng mga tao nito, ngunit nagpumilit pa rin siya. Papasukin niyo ako, kailangan ko makausap ang boss niyo. Ang kulit mo, sabing hindi nga tumatanggap ng bisita si boss. Samantala, may naririnig siyang ingay na nagmumula sa labas. Tumayo siya at lumabas para alamin kung anong ingay na yon. Malayo pa siya ay agad niya nakita si Andrew na nagwawala habang inaawat naman ng mga tauhan niya. Anong ingay ito? Malakas niyang tanong sa mga ito at agad na napalingon sa kanya si Andrew. Salamat naman, Bryson, at lumabas ka. Ilang sandali pa ay tuluyan na siya nakalapit kila Andrew. Bakit nandito ka? Nandito ako para bawiin sa'yo ang asawa ko. Asawa mo? Sa pagkakaalam ko, walang asawa na nagbebenta ng sarili niyang asawa. Hindi ko naman talaga siya ibebenta kung hindi mo ako sinilaw sa pera mo. Babawiin ko na sa'yo ang asawa ko. Dahil sa akin siya at kami ang tunay na nagmamahalan. It's too late, Andrew. Dahil wala ka ng asawa pa na babalikan. Hindi ka mahal ni Chantal dahil ako lang ang lalaking minahal niya mula noon at mapahanggang ngayon. Sigurado ka? Baka nakakalimutan mo, Andrew, sa paglipas ng mga araw at buwan. Kasabay din nitong lumilipas ang pagmamahal ng isang tao. Sinungaling. Alam ko mahal pa rin ako ni Chantal at sasama siya sa akin. Sorry, pero hindi na siya sasama sa'yo. Alam mo kung bakit? Dahil mas gusto na niya sa akin. Katunayan nga, gabi-gabi namin ginagawa ng mag-asawa. At hindi lang yon, Andrew. Dahil kung minsan ay siya pa mismo ang nag-aaya sa akin para gawin namin yon. At pagkatapos nun, walang katapusan niyang binabanggit ang pangalan ko habang sinasamba ko siya. Sinungaling ka, Bryson! Sinungaling! Hindi ganyang babae si Chantal. Dahil alam ko nag-iimbento ka lang ng mga kasinungalingan. Hindi ako nagsisinungaling, Andrew. Dahil hindi naman ako sinungaling na tao, gaya mo. Kung ayaw mong maniwala sa akin, di wag. Ibabalik ko ang pera mo buong buo at pagkatapos nun, isasama ko na si Chantal. Hindi ko na kailangan ng pera, Andrew. Dahil marami na akong pera. At saka sa akin na si Chantal. Dahil binenta mo na siya sa akin. Makakaalis ka na. At huwag na huwag mong susubukan na itaka si Chantal. Dahil kaya kong pumatay ng tao, huwag lang siya mawala sa akin. Bruno, palabasin na ninyo ang lalaking yan. Pagbalik niya ng opisina ay kaagad niyang dinampot ang telepono at tinawagan si Chantal. Hindi naman nagtagal ay sumagot na ito.
Hello, Bryson. Bakit ka napatawag? Gusto ko lang alamin kung kumusta ka dyan. Okay ka lang ba? Ayos na ayos ako rito. Dito lang ako sa kwarto, nanonood ng movie. Good. Chantal? Bakit? Kung sakali ba na bumalik si Andrew, sasama ka ba sa kanya? Hindi ko alam, Bryson. Bakit mo na itanong? Wala naman. Sana kung mangyari man na bumalik si Andrew at kukunin ka niya sa akin. Sana wag ka sumama. Sana ako ang piliin mo. Bryson? Sige na, tuloy mo na yung pinapanood mo. Napabuntong hininga na lamang siya pagkababa ng telepono. Ramdam niya ang lungkot sa boses nito at dinig din niya ang paggaralgal ng boses nito. Huwag kang mag-alala, Bryson. Hindi kita iiwan. Dahil kahit bawiin man ako sa'yo ni Andrew, ay hindi ako sasama sa kanya. Ikaw na ang asawa ko ngayon, Bryson. Kaya ikaw ang pipiliin ko makasama. Pagpatak ng 6:00 ng gabi ay naghanda ka agad ng lulutuin para sa hapunan si Chantal. Naisipan niya magluto ng sinigang na baka. Pagkatapos niya magluto ay agad siyang naligo para presko siya pagdating ni Bryson. Pagkalabas niya ng kwarto ay napatako ang tingin niya sa kaliwang kwarto na palaging sarado. Dahil hindi pa niya ito nakikitang bukas. Akma sanang pipihitin niya ang doorknob nang pigilan siya ni Belinda. Bakit, Belinda? May problema ba? Kung papasok ako sa loob ng kwartong yan? Opo, ma'am. Dahil tanging si boss lamang po ang pwedeng pumasok dyan. Hindi nga po niya ipinapalinis sa amin yan eh. Ha? Sino naglilinis dyan? Siya po mismo. Kaya po kung may balak po kayong pumasok dyan, huwag niyo na pong ituloy dahil bawal po. Okay, sige, salamat. Sige na, bumaba ka na. Ihanda mo na ang dining area para tingnan ang boss mo. Sige, ma'am. Nang makababa si Belinda ay tinuloy niya ang pagpasok sa kwartong yon. Dahil bigla siya na-curious sa sinabi nitong tanging si Bryson lamang ang pwede pumasok roon. Maingat niyang binuksan ang pintuan para hindi makalikha ng ingay. Madilim sa loob ng kwarto. Kaya agad niyang hinanap ang switch ng ilaw. At nang makapa niya ito ay kagad na nagliwanag ang buong kwarto. Tumambad sa kanya ang marami niyang mga larawan. Simula ng 7 taong gulang pa lamang siya hanggang sa nagdalaga na. Bakit ang dami niyang mga larawan ko? Ibig sabihin bata pa lamang ako, kilala na niya ako? Lumapit siya sa kinaroroonan ng mga larawan niya at napangiti siya nang makita ang isang larawan niya na kuha nang manalo siya ng Miss Little Heart noong grade 5 siya. Sumunod na nahagip ng mga mata niya ay ang larawan na kuha ng graduation niya ng elementary, maging ng high school at pati ng 18th birthday niya. Hindi siya makapaniwala sa natuklasan niyang yon na matagal na pala siyang kilala at sinusundan ni Bryson. Samantalang siya ay nakilala lamang niya ito na magtayo ito ng kasino malapit sa kanila. Abot tenga ang kanyang ngiti na lumabas ng kwarto at pagbaba niya ay siya naman pagdating ni Bryson. Patakbo niya itong sinalubong at ginawaran ng isang masuyong halik sa mga labi nito. Halika na, kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na baka. Wow, talaga? Masaya silang kumain ng hapunan at pagkatapos ay pinagtimpla niya ito ng tea. May gusto sana akong itanong sa'yo, Bryson, at gusto kong sagutin mo ako ng totoo. Okay, ano ba yon? Matagal mo na ba akong kilala? Bakit? Kailan yung matagal na? Since grade 1 ka. Ha? Ganun na katagal? Bakit hindi kita kilala o nakita nun? Actually, nakita mo ako nun. Ang kaso ay ano? Nahihiya akong lumapit at makipagkilala sa'yo. Dahil lang time na yon ay sobrang taba ko. Natatakot ako baka pagtawanan mo lamang ako. O di kaya ay hindi pansinin. Kaya ayun, hanggang tingin na lamang ako sa'yo. Minsan nagkakasalubong tayo. Pero hindi ka naman tumitingin. Lalo na nung nag-high school tayo. Wow! Yun na lamang ang tanging nasambit niya sa natuklasan. Ang tagal na pala siya nitong sinusundan pero wala siyang kaalam-alam. So kailan ka pumayat? Maya-maya ay muli niyang tanong rito. Pagka-graduate ng high school ay sinikap ko magpapayat. At nang pumayat ako ay inalagaan ko na ang sarili ko. Nag-diet ako, nag-workout. Basta lahat ginagawa ko para lang gumanda katawan ko. Kaya lang, nang handa na sana akong lumapit at makipagkilala, ay nanliligaw na sa'yo si Andrew. At hanggang sa naging kayo na nga. Alam mo ba, Chantal? Labis ako nasaktan nun, pero wala naman ako magawa. Dahil kayo na. At saka nakikita ko din kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Kaya hanggang tingin na lamang ako sa'yo.
Kaya ba sinilaw mo ng pera si Andrew? Hindi ko siya sinilaw, Chantal. Dahil pinili niya yon kung ano ang pipiliin niya at nasupresa ako ng piliin niyang pera at siya pa talaga ang nagsabi ako magkano. Sinungabang ko lamang ang pagkakataon na pwede kang maging akin. Kaya binigay ko ang halaga na nais niya. Lumapit siya rito at niyakap niya ito ng ubod ng higpit. Ang swerte-swerte ko talaga, Bryson, dahil sa iyo ako napunta at hindi sa ibang lalaki. Noong una, galit na galit ako kay Andrew dahil sa ginawa niyang pagbenta sa akin. Pero ngayon, nawala na ang galit ko sa kanya. Ano? Ibig sabihin pinapatawad mo na siya pagkatapos ng ginawa niya sa'yo? Oo, Bryson, pinapatawad ko na siya. Dahil ba hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya? Alam mo ba nagpunta siya sa akin at sinabi niya sa akin na ibabalik na niya ang pera ko para makuha ka na niya sa akin? Hindi ako papayag na makuha ka sa akin ni Andrew. Ngayon pa na nandito ka na sa pamamahay ko. At sino naman kasi ang may sabi sa'yo na mahal ko pa siya at sasama ako sa kanya kung sakali? Bakit? Hindi ba? Hindi kasi may bago na akong mahal ngayon. At alam mo ba kung sino siya? Sino? Bryson Montemayor, ang pangalan niya. Siya yung lalaking nakabili sa akin at nagparamdam ng tunay kong halaga. Tama ba ang narinig ko? Mahal mo ako? Ay, ano ba yan? Bakit ang bingi mo? Ay Bryson, 2 beses ko lang to sasabihin sa'yo ha? At hindi ko na ulitin pa. Mahal kita, Bryson Montemayor. Seryoso? Mahal mo talaga ako? Ay, ang kulit mo naman. Sige, wag na nga lang. Kunyari ay nagmamaktol pa siya rito. Pero agad din yung nawala nang maramdaman niya ang mga labi nito. Buong pusong pagmamahal ang halik na pinagkaloob nito sa kanya. At gusto niya yung tugunin ng higit pa sa pagmamahal. I love you. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Nasabihin mo sa akin na mahal mo rin ako. At finally, this is it. Dahil hindi ka mahirap mahalin, Bryson. Hiling ko lang na sana hindi ka magbago sa akin at sana hindi mawala ang pagmamahal mo sa akin. Dahil pag nangyari yon, baka hindi ko nakayanin pa at ikamatay ko pa yon. Hindi mangyayari yon, Chantal. Dahil labot hanggang universe ang pagmamahal ko sa'yo. Tara na. Ha? Saan tayo pupunta? Saan pa? Di gagawa ng baby. Nang sa ganun makita ko na ang lahi ko. Natatawa niya itong hinampas sa balikat. Paano? Puro kalokohan ang alam nito. Nang hindi siya tumayo ay bigla na lamang siya nitong binuhat papasok ng kanilang kwarto. Uy, teka Bryson, ibaba mo nga ako. Baka may makakita sa atin, nakakahiya. Huwag kang mahiya. Dahil ang swerte mo kasi ako ang kasama mo. Tsaka inggit lang sila sa'yo. Dahil may isang Bryson na nakahanda kang buhatin mula rito. Hanggang sa dulo ng mundo. Talaga lang ha? Sige nga, buhatin mo ko mula rito hanggang Luneta. Oo ba? Ngayon na ba? Oo sana. Nagulat na lamang siya nang sa halip sa kwarto sila pumasok ay bumaba sila ng sala. Hoy, Bryson, wag mo sa akin sabihin na bubuhatin mo talaga ako hanggang Luneta. Gagawin ko nga dahil yun ang gusto ng prinsesa ko. Mas lalo ata siyang kinilig ng mga sandaling yon. Niyakap niya ito at dinikit ang kanyang muka sa ulo nito. Naniniwala naman ako na kaya mo akong buhatin hanggang Luneta. Kaya lang masyadong gabi na para pumunta tayo doon. Pwede ba na bumalik na lang tayo ng kwarto? Kung anong gusto mo, masusunod. Basta mamaya yung reward ko, huwag mong kalimutan. Ha? Anong reward? Alam mo na yon. Sabay pisil nito sa ilong niya. Bigla ata siyang namula sa tinuran nito. Dahil mukhang alam na niya kung ano ang tinutukoy nito. Nang gabing yon ay buong puso at pagmamahal niyang ibinigay rito ang kanyang sarili. Kahit maraming beses na may nangyari sa kanilang dalawa, ay para sa kanya ay yun ang pinaka-special na gabi at simula nilang dalawa ni Bryson. Handa na siya makasama ito sa bawat araw ng buhay niya. Isang desisyon ang namuo sa kanyang isipan. Kinabukasan, pagkaalis ni Bryson, ay agad siyang umalis at pinuntahan si Andrew sa address na binigay nito sa kanya. Tuwang-tuwa ito nang makita siya. Sabi ko na nga ba babe, at hindi mo ako matitiis dahil mahal mo pa rin ako. Hindi ako nagpunta rito, Andrew, para makipagbalikan sa'yo. Ano? Kung ganon, anong kailangan mo sa akin? Nandito ako para sabihin sa'yo na gusto ko na ng annulment. Ipawalang bisa na natin ang kasal natin, Andrew. Dahil ang kapirasong papel na lamang na yon ang nag-uugnay sa atin dalawa. Hindi ako papayag, Chantal. Wala akong pakialam kung pumayag ka man o hindi. Basta yun ang gusto ko. Dahil gusto ko na makawala sa anino mo. Sa anino ng kahapon, Andrew.
Gusto kong magsimula muli ng isang magandang buhay sa piling ng taong totoong nagmamahal sa akin. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong makasama ang lalaking totoong nagmamahal sa akin at si Bryson yun. Bakit, Chantal? Siniloko rin ba niya ng pera? Kaya gusto mong magpakasal sa kanya? Huwag mo akong itulad sa'yo, Andrew, na madaling masilaw sa pera dahil hindi tayo magkatulad. Kung magpapakasal man ako sa kanya, yun ay dahil mahal ko siya at mahal niya ako. Hindi yan totoo. Sabihin mo sa akin na nagsisinungaling ka lang. Sabihin mo. Hindi ako nagsisinungaling, Andrew. Dahil totoong mahal ko na si Bryson. Hindi ako papayag, Chantal. Dahil sa akin ka lang. Kung hindi ka magiging akin, ay mas mabuti pang wala namang kinabang pa sa'yo. Andrew, anong gagawin mo, ha? Nakaramdam siya ng kakaibang takot habang nakatingin sa mga mata nitong nanlilisik sa kanya. Mahal na mahal kita, Chantal. At hindi ko matatanggap na makita ka may mahal ng iba. Kung mahal mo talaga ako, Andrew, ay magiging masaya ka na lamang para sa akin. Ikaw ang gumawa nito. Kung hindi mo ko ibinenta kay Bryson, ay hindi mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Alam mo, nung una, galit na galit ako sa'yo. Halos isumpa kita. Pero nawala ang galit na yon na makasama ko si Bryson at makilala ko siya kung anong klaseng tao siya. Please, Andrew, palayain mo na ako. Dahil wala nang pagmamahal na natitira dito sa puso ko para sa'yo. Daig pa niya ang sinaksak ng ilang ulit sa mga sinabing yun ni Chantal. Tama ito, kasalanan niya ang lahat. Dahil nasilaw siya ng pera at binenta niya ito kapalit na malaking halaga. Kung may babalik lamang niya ang oras ay hinding-hindi niya yun gagawin sa babaeng mahal niya. Ngunit wala na dahil kahit magsisipa siya ng ilang ulit ay hindi na may babalik ang dating masaya nilang relasyon. Patawarin mo ako, Chantal, kung nagawa kitang ibenta dahil isa akong tanga. Pero huwag mong isipin na porke binenta kita ay hindi kita mahal. Dahil mahal na mahal kita, Chantal. Marahil nga'y tama ka. Ako ang gumawa ng paraan para mawala ang pagmamahal mo sa akin at malipat kay Bryson. Ang tanga-tanga ko dahil nasa akin na nga ay nagawa pa kitang pakawalan at ito na siguro ang karma sa ginawa ko sa'yo. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Andrew. Maaari nga nagkamali ka at naligaw ng landas. Ngunit may pagkakataon pa para maitama mo ang pagkakamali mo. Magbago ka na at piliin mong palaging gumawa ng tama na sa ganon ay mabawasan ang mga kasalanan mo. Kung kailangan mo ng kaibigan, dito lamang ako para sa'yo. Anumang oras ay nakahanda kitang tulungan sa abot ng aking makakaya. Ilang taon tayong magkaibigan at magkarelasyon na wala man ang pagmamahal ko sa'yo. Ngunit ang pagkakaibigan natin ay hindi yun mawawala. Walang nagbago, Andrew. Magkaibigan pa rin tayong dalawa. Nandito lamang ako para sa'yo. Napakabuti mo, Chantal. Kahit ang laki ng kasalanan ko sa'yo, nandito ka pa rin para sa akin. Salamat. Wala yun, pero gusto kong mangako ka sa akin na hindi ka na ulit gagawa ng bagay na ikasisira ng pagkatao mo. Tsaka kung sakali magmahal ka ulit at mag-asawa, please lang, huwag mo na ulit ibebenta, ha? Ayoko na magmahal pa ng ibang babae, Chantal. Dahil ikaw lang nag-iisang babaeng tinitibok nitong puso ko. Ang kaso nga lang, ay napakatanga ko. Masaya ako para sa'yo, Chantal. Dahil sa wakas, nahanap mo na ang tunay ng pag-ibig kay Bryson. Hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Salamat, Andrew. Kahit papaano ay masaya na rin siya. Dahil kahit malaki ang kasalanan niya kay Chantal ay nagawa pa rin siya nitong patawarin. Pakiramdam niya na mga sandaling yon ay nawala ang bigat sa kanyang dibdib ng ilang buwan niyang daladala. At tama ito, piliin niyang palaging gumawa ng tama nang sa ganon ay hindi na ulit siya maligaw ng landas. Samantala, walang pagsidlan ang sayang nadarama ni Chantal dahil sa wakas magiging malaya na siya. At sa oras na mapawalang bisa ang kasal nila ni Andrew, ay pwede na siya magpakasal kay Bryson. Konting tiis na lang, Bryson. Magiging masaya na tayo at bubuo na tayo ng isang pamilya. Isang umaga, nagising na lamang si Chantal na nasusuka na naman. Patakbo siyang pumasok ng banyo. Nang matapos siya sumuka ay napatingin siya sa salamin at isang matamis na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Bumalik siya ng kama at niyakap ng mahimbing ang natutulog na si Bryson. Naramdaman naman ni Bryson ang pagyakap sa kanya ni Chantal, kaya bigla siya napaharap sa dalaga. Nagtataka siya rito dahil ang lapad ng ngiti nito sa kanya. Mukha atang masayang mahal ko ngayon, ah. Sobra saya ko, Bryson, at ito na siguro ang araw na masayang masaya ako. At bakit naman masayang mahal ko? Secret? Ay, andaya, bakit secret? Basta, secret mo na, okay? Bakit nga kasi? Sabihin mo na kaya sa akin kung ano yon. Okay. Ganito na lang. Pag nahulaan mo hanggang bukas kung bakit ako masaya, may reward ka sa akin. Deal?
Paano kung hindi ko mahulaan? Di wala ka reward, ganun lang yung kasimple. Naiiling na lamang si Bryson dahil wala naman siyang idea kung bakit ito masaya. Naisipan ni Andrew na i-donate lahat ng pera niya sa 2 charity na kanyang napili. Tunay nga napakasarap sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa at yun ang naramdaman ng mga sandaling yun ni Andrew. Naisipan din niya magsimba at humingi ng tawad sa Panginoon sa mga kasalanang kanyang nagawa. Paglabas niya ng simbahan, isa-isang pinuntahan ni Andrew ang mga paborito nilang lugar na puntahan noon nila Chantal. At bawat lugar ay may magaganda silang alaala na iniwan roon. Malungkot niya nilisan ang lugar at buo na ang desisyon niya na kausapin si Bryson tungkol kay Chantal. At yon ang ginawa niya ng araw na yon. Ayaw na kasi niya magsayang pa ng oras. Gusto niyang gawin ng tama habang buhay pa siya. Nang sa ganon kahit papaano ay tuluyan ng gumaan ang kanyang kalooban. Nagulat pa si Bryson sa biglaan niyang pagpunta roon. Bakit ka na naman nandito, ha, Andrew? Hindi ako nandito, Bryson, para makipag-away sa'yo. Nandito ako para kausapin ka ng masinsinan. Ano pag-uusapan natin? Pinagkakatiwala ko na siya sa'yo. Dahil alam kong kayo na ngayon ang tunay na nagmamahalan at ayokong hadlangan ng kaligayahan ninyo. Oo, aaminin ko masakit ito para sa akin. Pero ganoon talaga. Kasalanan ko at marahil ito na ang karma ko sa kasalanan ko sa kanya. Mabuti naman at marunong ka nang tumanggap ng pagkatalo, Andrew. Huwag kang mag-alala, aalagaan at mamahalin ko siya ang higit sa pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. At ni minsan, hindi ko siya sasaktan. Salamat, Bryson. Yun lang naman ang gusto kong marinig mula sa'yo. Ngayon na alam ko nang nasa mabuting kamay na si Chantal, ay pwede na akong umalis. Aalis ka? Oo. Dahil hindi ko kayang makitang may iba ng mahalang babaeng ilang taon ko minahal. Mas maigi na to para sa ikatatahimik natin lahat. Ingatan mo siya, Bryson. Dahil maswerte ka at natutunan kang mahalin ng isang Chantal. Bigla naman napaisip si Bryson sa mga binitawang salita ni Andrew. At kahit papaano ay nakaramdam siya ng awa para rito. Naghanda na siyang umuwi at na maalala niya yung usapan nila kagabi ni Chantal ay bigla na lamang siyang napailing. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin siyang maisip kung bakit ito masaya. Samantala sa bahay, abala naman sa pagluluto si Chantal dahil parating na si Bryson. Gusto niya pagdating nito ay nakahanda na ang dining area. At tama nga siya. Dahil maya-maya lamang ng kaunti ay narinig nila ang pagdating ng kotse nito. Nakangiti niya itong sinalubong at ginawaran ng halik sa pisngi. Kumusta ang araw mo? Okay naman. Ikaw, kumusta ka rito? Okay din naman. Ayun, natulog ako maghapon. Natulog ka maghapon? Baka naman tumaba ka niyan. Bakit? Pag tumaba ba ako, hindi mo na ako gusto? Ikakahiya mo ba ako? Siyempre, hindi. Ano ka ba naman, Chantal, kahit ikaw pa ang pinakamataba at pinakapangit sa mundo? Mamahalin pa rin kita. At ikaw pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Talaga lang, ha? Oo nga. Okay, sige, sabi mo eh. Siya nga pala, may naisip ka na ba kung bakit ako masaya kahapon? Yun na nga eh, wala pa rin hanggang ngayon. Pwede ba nang sabihin mo na lang sa akin? Gwapo at cute lang ako, Chantal, pero hindi ako manghuhula. Ano ba yan, Bryson? Ang hina mo naman. Pero sige, okay lang yon. Idadaan na lang natin mamaya sa laro. Laro? Ano namang laro yon? Pinoy Henyo? Ha? Ano yon? Isang laro yon na huhulaan mo. Halimbawa, itong hawak kong cellphone, ito ang ilalagay kong kategory, at yan ang dapat mong mahulaan. Ang hirap naman yan, mahal ko. Pwede ba sabihin mo na lang sa akin, please? Ay hindi. Promise. Masaya to, at tiyak na mag-e-enjoy ka. Wala na nga nagawa si Bryson kundi ang pumayag sa gusto ni Chantal. Dahil talagang hindi siya nito titigilan hanggat hindi siya pumapayag. Pagkatapos nilang kumain ay nagligpit na ng mga kinainan at nagkipon-ipon na silang lahat sa salas. Pati ang 3 niyang tauhan at 2 katulong ay kasali rin. Napapakamot na lamang siya sa ulo habang pinapanood ang bawat galaw nito. Ano boss, kaya mo ba ang laro mamaya? Ay naku Bruno, hindi nga eh. Ganito gawin mo ha? Kapag ako nang huhula, isenyas mo sa akin kung ano yon ha? Yes boss. Good. Pero huwag kang magpapahalata sa Ma'am Chantal mo, kundi lagot ka sa akin, maluwanag? Yes, boss. Samantala, natatawa na lamang si Chantal habang pinagmamasdan si Bryson. Alam niyang may binabalak ito. Ang akala mo may isahan mo ko, ha, Bryson Montemayor? Pwes,
Hindi, dahil ako yata si Chantal Magdangal. Napaigtad pa siya nang yakapin siya nito sa likuran niya. Ano yung binubulong-bulong mo, ha? Wala, mahal. Excited lang ako sa laro. Tara na, umpisahan na natin nang matapos na to. Umupo na nga silang lahat at ang mautak na si Chantal ay siya talagang inuna na manghuhula. Teka lang. Bakit ako ang una? Hindi niya maiwasan na magreklamo dahil ramdam niya na pinagtitripan siya nitong si Chantal. Kasi naman po, Mr. Bryson Montemayor, bakit hindi kita uunahan? Alam ko namang inutusan mo tong si Bruno para isenyo sa'yo kung ano ang sagot. Guys, huwag na nga tayo maglaro. Nawalan na ako ng gana. Sorry na, mahal ko. Kasi naman wala akong alam sa mga ganitong laro. Anong laro ang alam mo? Para yun na lamang ang laruin natin. Wala. Pero may isang bagay akong alam na hindi alam ng lahat. At ano naman yon? Ang mahalin ka, Chantal. Mahal na mahal kita. Pakiramdam tuloy ni Chantal na mga oras na yon ay gusto nang tumalon ng kanyang puso sa sobrang kilig. Mahal din kita, Bryson. Akma sanang hahalikan siya nito na magsalita si Belinda. Ma'am, maglalaro pa po ba tayo? Hindi na, magsitulog na kayo. Medyo malalim na rin kasi ang gabi. Sige po ma'am, ililigpit lang po namin itong mga kalat. Hindi na, matulog na kayo. Kami na bahala dyan. Sige po ma'am, salamat. Nang makaalis ang mga to, ay bigla na lamang siyang kinindatan ni Bryson na siya nagpakilig na naman sa kanya. So, tayong dalawa na lamang na nandito at solo na natin. Sa tingin mo, mahal, anong pwede nating gawin? Ay naku, mamaya na yung gusto mong mangyari. Dahil gusto kong malaman mo kung bakit ako masaya. Bryson, buntis ako. Magiging daddy ka na. Talaga? Yes, magiging daddy na ako. Hoy, teka lang Bryson, huwag ka maingay. Umupo siya sa tabi nito at kinuha niya ang isang kamay nito. Dinala niya yon sa kanyang manipis na tiyan. Thank you, Chantal. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napasaya ngayon. I love you. I love you too, Bryson. At sa gulat ni Bryson ay bigla na lamang itong lumuhod sa kanyang harapan. Mahal ko, anong ginagawa mo? Shh, mamaya ka na muna magsalita. Tumango naman ito sa kanya. Huminga muna siya ng malalim bago tumingin kay Bryson. Bryson Montemayor, tinatanong mo ako noon kung pwede ba kitang pakasalan. At ang sagot ko ay tsaka na lang. Ngayon ako naman na magtatanong niyan sa'yo. Gusto mo pa ba akong pakasalan? Kasi handa na akong magpakasal sa'yo. Oo naman. Mahal ko, gustong-gusto kitang pakasalan. Sa kahit anong simbahan man. Pero paano yung kasal ninyo ni Andrew? Nag-usap na kami na ipapawalang bisa na namin yon. At sa oras na mawala ng bisa ang kasal namin, ay pwede na tayong magpakasal, Bryson. Hindi na ako makapag-antay pa na maging asawa ka at dalhin ang pangalan mo. Mas lalo naman ako, mahal ko. Kung pwede nga lang ay bukas na bukas din ay magpakasal na tayo eh. Alam mo, sobrang saya ko ngayon. Dahil binigyan mo na nga ako ng anak at magpapakasal ka pa sa akin, mahal ko. Ang swerte ko, mahal ko, dahil dati hanggang pangarap lang kita. Ngayon ay akin ka na at bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Hindi rin naman pala masamang maghintay dahil ang tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para magkatuluyan ng dalawang tao. Asus, humugot pa ang mahal ko. Tara na, matulog na tayo. Mag-uumaga na kaya. Sabi sa libro na nabasa ko ay bawal daw magpuyat ang buntis. Pero mahal, di ba sabi mo kanina? Hinarapan na lamang niya ito dahil kapag may sinabi siya ay talagang tatandaan nito at wala na siyang lusot. Okay, sige. Pero habulin mo muna ako. Game? Oo ba? Yun lang pala eh. Ang saya-saya nila habang naghahabulan. Pero dahil mas mabilis tumakbo si Bryson, kaya kaagad niya nahuli si Chantal. Binuhat niya ito at dahan-dahang inihiga sa kama nila. Sinimulan niya itong paliguan ng maliliit na halik. Hanggang sa naging mapaghanap na ang mga halik niyang yon. Hinubad niya ang natitirang saplot nito tsaka maingat na umibabaw rito. Nang gabing yon, muli na naman nilang pinagsaluhan ang init ng kanilang pagmamahalan. Kinabukasan ay magkasama nilang pinuntahan ang bahay ni Andrew para sabihin rito na siya na ang magpa-file ng annulment nila. Nakakailang katok na sila pero wala pa rin nagbubukas sa kanila. Mahal, parang walang tao. Baka umalis na si Andrew. Hindi yun aalis, mahal, dahil yun ang sabi niya sa akin nang huli kami mag-usap. Pero mahal, pinuntahan niya ako sa kasino. At ang sabi niya ay aalis siya at pupunta sa malayong lugar. Sandali, tatawagan ko ang number niya. Nakailang dial na siya sa number nito, ngunit ring lamang yon ng ring. Wala eh, hindi sinasagot.
Dito ka lang mahal ha, iikot lang ako sa likuran. May pintuan nata doon, sisilipin ko lang. Iniwan nga siya saglit ni Bryson para umikot sa likuran. Habang inaantay niya itong bumalik, ay muli niyang denial ang number ni Andrew. Ngunit kagaya kanina ay hindi pa rin ito sinasagot. Maya-maya lamang ng kaunti ay humahangos na bumalik si Bryson at daig pa nito ang nakakita ng multo. Mahal, bakit? Ano nakita mo sa loob? Hindi ito sumagot, bagkos ay niyaya siya nito na papunta sa likuran. Dahil bukas ang pintuan sa likuran kaya malaya silang nakapasok sa loob ng bahay. Dumiretso sila sa sala. At ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita si Andrew na nakahandusay sa sahig, habang yakap-yakap ang kanyang larawan. Ano nangyari sa kanya, mahal? Sa tingin ko, nagpakamatay siya. At bago siya nalugutan ng hininga ay ikaw ang iniisip niya. Hindi niya namalaya na tumulo na pala ang kanyang mga luha. Gustuhin man niya itong yakapin ay hindi pwede. Tumawag kaagad ng pulis si Bryson para malaman kung ano ang kinamatay ni Andrew. At napag-alaman nila na uminom ito ng maraming sleeping pills na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Kahit papaano ay hindi niya maiwasan na malungkot sa sinapit nito. Dahil ilang taon din ito naging bahagi ng kanyang buhay at ilang taon sila nagmahalan. Hindi mo naman kailangan tapusin ang buhay mo, Andrew eh. Di ba sabi ko sa'yo pinatawad din kita sa kasalanan mo? At walang nagbago, magkaibigan pa rin tayo. Pero bakit mo winakasan ang buhay mo? 2 araw nilang binurol ang bangkay ni Andrew bago nila ito hinatid sa huling hantungan nito. Salamat Andrew sa mga araw na magkasama tayo at sa pagmamahal mo sa akin. Kung nasan ka man ngayon, sana maging masaya at payapa ka na. Hindi kita makakalimutan Andrew dahil minsan ka naging bahagi ng buhay ko at ikaw ang unang lalaking minahal ko. Paalam, Andrew. Makalipas ang 1 linggo ay kinausap niya si Bryson tungkol sa pagpapakasal nilang dalawa. Mahal, pwede bang ipagluksa muna natin si Andrew bago tayo magpakasal? Oo naman, mahal ko. Salamat sa pangunawa. Wala yun, mahal ko. Alam ko namang ilang taon din kayo nagmamahalan. At sino ako para ipagkait sa'yo ang ipagluksa siya? Huwag kang mag-alala sa akin, mahal, dahil naiintindihan kita. At saka makakapag-antay naman ako. Nantay nga kita magdalaga. Yan pa kaya na 1 taon lang naman? Napakaswerte ko talaga sa iyo, Bryson. Dahil ang lawak ng pangunawa mo. Yan ang dahilan kaya natutunan kita kaagad na mahalin. Mahal na mahal kita. Sayong-sayo lang tong puso ko. At wala kang kaagaw sa pagmamahal ko sa iyo. I know, Chantal. I love you more. Mahal kitang nahigit pa sa buhay ko. Pinapangako ko sa iyo na magiging mabuting asawa ako sa iyo at sa 6 nating anak. Anong sabi mo? 6 na anak? Bakit? Masyado bang kaunting 6? Gusto mo hindi kita patabihin sa pagtulog? Ito namang mahal ko, hindi na mabiro. Sige na nga, 10 na lang. Sa gulat niya ay bigla na lamang siya nitong hinampas sa balikat. Natatawa niya itong niyakap at ginawaran ng isang masuyong halik sa mga labi nito. Kahit ilang anak ang ibigay mo sa akin, mahal ko. Ayos lang yon, basta ikaw ang ina nila. I love you, I love you, I love you. Nampangiti na lamang si Chantal at dinampian niya ito ng halik sa pisngi. Napakaswerte niya dahil nakilala niya ang isang Bryson Montemayor na mahal siya. At wala na siyang hahanapin pa rito dahil lahat ay nasa isang Bryson Montemayor na, ang lalaking huli niyang mamahalin. Makalipas ang 7 buwan ay normal niyang nailabas ang kanilang first baby boy. Walang pagsidla ng tuwang nadarama nila mag-asawa nang masilayan ang anak nila. Nakangiti sila mag-asawa habang nakatunghay sa mahimbing na natutulog nilang anak. Ginagap ni Bryson ang kanyang isang kamay at dinala yon sa dibdib nito. I love you, mahal ko. At thank you so much sa napakagandang regalong ito na binigay mo sa akin. Mas lalo pa akong magsusumika para sa inyo ng ating anak. Salamat din dahil dumating ka sa buhay ko at masaya ako na ikaw ang ama ng anak ko. Pagkalabas niya ng hospital ay magkatulong nilang inaalagaan si Baby Angelo. Siya ang nag-aalaga sa araw at ito naman sa gabi. Kahit na ayaw niya ay mapilit ito dahil gusto nitong ito mismo ang mag-alaga sa kanilang anak. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at taon. Sa wakas, dumating na ang araw na matagal na niyang pinakahihintay, ang maikasal sa lalaking pinakamamahal niya. Malapad ang kanyang ngiti habang naglalakad sa mahabang red carpet palapit sa lalaking naghihintay sa kanya doon. Isa yung beach wedding na ginanap sa Lemery, Batangas.
Dahil yun ang dream wedding niya, bata pa lamang siya. Nang tuluyan siya makalapit kay Bryson, ay hinawakan nito ang isa niyang kamay at dinala sa paring naghihintay sa kanila na siya magkakasal sa kanilang dalawa. Nang matapos ang kasal ay masayang inanunsyo ng pare na ganap na sila mag-asawa ni Bryson at pwede na siya nitong halikan. Masuyo siya nitong ginawaran ng halik sa mga labi na kagad naman niyang tinugon. At nang matapos ang halik na yon, ay narinig na lamang nila ang palakpakan ng mga bisita nila. Kinagabihan, habang nakahiga sila at magkaharap ang mukha nila, ay nangingiti siyang tumingin kay Bryson. Dahil napansin niyang kanina pa malagkit ang tingin nito sa kanya. Hoy, ikaw, bakit kanina ka pa ganyan makatingin sa akin? Siguro may balak ka, no? Ano namang balak yon, ha? Aba, ewan ko sa'yo. Bilis na kasi, mahal ko. Mag-honeymoon na tayo kasi lumalalim na ang gabi. Honeymoon ka dyan? Kailangan pa ba yun? Oo naman, para magkaroon na ng kapatid si Angelo. Ikaw talaga, Mr. Montemayor. Dinadami mo pa ang anak natin. O siya, sige na nga. Bumangon siya ng kama at naglakad papuntang banyo. Bago siya pumasok ng banyo ay tinignan muna niya ito na nakatingin pa rin sa kanya. Ang akala ko ba gusto mo mag-honeymoon tayo? Bakit hindi ka tumatayo dyan? Mabilis pa ito sa 4:00 na tumayo at lumapit sa kanya sabay sara ng pintuan. Naging masaya ang pagsasama nila mag-asawa at habang tumatagal ay mas lalo niya minamahal si Bryson. Dahil pinatunayan lamang nito na tama ang desisyon niya na mahalin ito at pakasalan. Walang oras na hindi nito pinaparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal. At bilang sukli niya rito sa pagmamahal nito sa kanya, ay mas lalo niya itong pinagsilbihan at naging mabuti siyang may bahay nito. Nakangiti siya habang pinapanood ang kanyang mag-ama na naglalaro sa garden. Nagulat pa siya nang may mga kamay na bigla na lamang pumulupot sa kanyang bewang. Bakit abot na ang ngiti ng mahal ko? Dahil napakaswerte ko sa'yo, Bryson. Hindi man magandang umpisa ng relasyon natin, ay magtatapos naman ito sa walang katapusang pagmamahalan. I love you, mahal ko. Ikaw ang binigay ng Diyos sa akin na makakasama ko ngayon at hanggang sa huling hininga ko. Isang halik ng pagmamahal ang tinugon nito sa kanya at nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay nakangiti itong kumindat sa kanya. Let's go inside? Ha? Bakit? Dali na kasi, mahal ko. Ayoko. Sigurado ka? Ayaw mo talaga? Sa gulat niya ay bigla na lamang siya nitong binuhat papasok ng bahay. Hindi pa man nila nararating ang kanilang kwarto ay muli nitong inangkin ang kanyang mga labi. Walang iba maririnig sa buong sulok ng bahay nila kundi puro tawanan at pagmamahalan lamang nilang mag-asawa.